Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, eto po tayo sa loob ng ating sasakyan, muling magbibigay ng ating reaksyon, opinyon at komento sa mainit na usaping balita sa ating bansa. Ang mainit nga po na balita dito ay ang impeachment ng inyong walang kwentang VP Sara Pusit Duterte. Kahapon siguro narinig nyo na yung kanyang press con na walang kakwenta-kwenta. Rehearse lang naman yung mga pinagsasabi niya. Immature, daig pa siya ng 5th grader. Okay? Dito naman ngayon mga kababayan, dahil mukhang ang Senado, mukhang bubuksan ng impeachment pagbalik nila ng kanilang recess, which is siguro by June. Kasi ang balik nila June 2nd yata yan, o June 3rd na. So ang window ba para sa impeachment trial ni Pusit ay napakaiksi. Depende po yan sa Senado kung gaano sila kabilis magsagawa ng impeachment trial. Presenting all the evidences against your VP Pusit, siguro mabilis o depende. Kung maraming arguments, hahaba yan. Depende po yun sa Senado. Kasi sila po ang magiging judge, sila po ang magpapasya kung mai-impeach ng tuluyan ang inyong walang kakwenta-kwentang immature at entitled na biatch na VP. So dito po yung mga agam-agam natin, ng mga ordinaryong Pilipino tungkol po dyan sa impeachment. Kasi po sabi nila, paano kung magre-resign ang inyong magaling na VP bago ma-impeach o bago magsagawa ng impeachment trial ang Senado? Kasi may nangyari na pong ganyan. Nagbigay po dyan ng kanilang mga opinion si Congressman Luistro, si political analyst. Ang gulo naman itong laptop ko mga kababayan. Nasa tabi ko po ang laptop ko. May political analyst dyan na nagsalita rin, si Tony Labiña, at yung dati ninyong Associate Supreme Court Justice na si Antonio Carpio. Meron din po siyang opinion sa bagay na yan. Kung sakasakali man lang daw po na itong si Pusit ay mag-resign bago pa matuloy ang impeachment trial sa Senado, ano po ba ang mangyayari? May mga consequences ba na hindi na itutuloy ng Senado? Ititigil na to dahil wala na, nag-resign na yung taong gusto nyong i-impeach? O dapat pa rin ituloy ng Senado ang impeachment trial maski na po nag-resign ang walang kwenta ninyong VP? Bago natin ituloy, tayo po ay magpapasalamat sa lahat ng ating channel members, mga sumusuporta, tumutulong sa paglago ng ating channel. Shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. And may God bless our country, God bless the Marcos administration, and save it from the evil forces of the Dutertes, the minions, and the anti-Marcoses. So unahin natin mga kababayan yung opinion po ni Congressman Jinky Luistro. Kasi po nung tinatanong po siya doon po sa bilyonaryo ng isa ring abogada, yung host, sabi niya, kung sakasakali bang mag-resign si Sara Duterte bago ang impeachment trial sa Senado, edi wala nang kwenta yung impeachment na yan dahil wala na yung taong gusto nyong i-impeach. Tulad na lang po ng example ng dating ombudsman na si Mercedes Gutierrez. Tama po ba pangalan niya? Tingnan lang natin mga kababayan. So tama po mga kababayan, si former ombudsman Mercedes Gutierrez ay pinapa-impeach nung time niya. So ang ginawa niya, nag-resign po siya, kaya yung Senado ay tinigil na yung proceedings. Wala na po. Ang sagot po dyan ni Congressman Luistro, sabi niya po, oo, magiging moot and academic na yung purse. Kasi dalawa po yung nilalaman ng impeachment na sinadmit nila sa Senado. Unang-una, the removal of the person.
to the office. So sino yon? Si Sara Pusit Duterte. Pangalawa is the perpetual disqualification from holding office on the future. So ibig sabihin, pag sinabing perpetual disqualification ka na, wala ka ng chance para pa mag-hold ng public office. Wala na po. So sinasabi niya, yung una na removal, moot and academic na. Wala na yon. Basura na yon kasi wala na yung taong i-impeach mo. However, sabi niya, hindi kinakailangan tumigil ang Senado sa impeachment proceeding kasi hindi pa nasatisfy yung pangalawa, yung ikalawa na nilalaman ng impeachment case. The perpetual disqualification of the person being removed. So, ibig sabihin, kailangan pa rin magdesisyon ang Senado. Yun ang problema, mga kababayan. Ngayon, depende po sa Senado kung ano po yung rules nila, kung itutuloy pa nila since nag-resign si Pusit during before or during the impeachment trial, depende na sa desisyon ng Senado o ano ang nasasabi ng batas o meron bang rules, no? Base na rin siguro magko-consult sila sa Supreme Court. Okay? So yun po, hindi lang removal of office ang nilalaman ng impeachment case ng pinasa ng House of Representatives. Ngayon, meron ding nag-oo, no, nakapwa niya mambabatas kay Congressman Luistro, si 4P Representative Libanan. Sabi niya, tama naman si Congressman Luistro. However, yung ikaliwa, yung perpetual disqualification, kung itutuloy pa ng Senado yung hearing, baka magkaroon ng yung constitutionality. Kasi pwedeng magreklamo po si Pusit. Kasi bakit pa ako itutuloy ang impeachment? Ano na, nag-resign na ako. Pwede niyang i-challenge di umano sa Supreme Court. Yun lang magkakatalo. But it depends pa rin po sa Senate. Kasi yung huling-huli niyan, si CJ Corona, hindi naman nag-resign. Pero yung nag-resign na ombudsman, si Gutierrez, tumigil po ang Senado. Hindi na tinuloy. Pero ako po, sa aking opinion, doon ako sa opinion ni Congressman Luistro kasi dalaway nilalaman ng impeachment trial 'di ba? Removal from the office and perpetual disqualification to hold future government posts, no? Now, puntahan natin naman mga kababayan yung sinasabi ng isang political expert at ni former Associate Justice Antonio Carpio. Tignan niyo paano po yung take ng dalawa na ito. Ito po nasusulat yung balita dito sa Philstar Global. Yung kanina kay Kong Luistro ay sa sa Politico po. O basahin natin tong headline dito sa Philstar. If VP Sara Duterte resigns, what happens to the impeachment? Expert weigh in. O ayan, unahin natin mga kababayan yung sinasabi ni lawyer din pala to si Antonio Labiña at lecturer, no? O political analyst si Antonio Labiña or Tony Labiña, no? Ang sabi dito, tinanong siya kung nag-resign ba si Sara, pwede pa bang ituloy ng Senado? Ang sabi niya, yes. Oo, sabi ni Labiña, impeachment proceeding can still proceed even if the Vice President resigns from office. O, di ba? Since the article of impeachment outlining the allegations and grounds for removal have already been transferred in the Senate, Labiña said Congress can decide whether to continue proceedings even Duterte is no longer in the office. However, he explained that the process could become moot and academic. O tama po si Kong Luistro. Yung removal, kasi yun ang impeachment mo, pinare-remove mo siya sa office, di ba? Moot and academic na, di ba? Kasi wala ka nang ikukumbik wala na yung taong pinapakumbik mo. However, sabi dito, ang pwedeng magawa lang ng Senate is to impose a penalty. O ayan. But the officer can still be convicted by the impeachment court and a penalty of disqualification to hold office may still be imposed against the official. Correct, tamang parehong-pareho po sila ni
Kong Luistro. Kasi sabi nga ni Kong Luistro, dalawa ang nilalaman ng impeachment na yan. Removal and perpetual disqualification. Ganon din si Lavinia. No? Na, syempre, pinapa-impeach mo and at the same time, gusto mong malaman kung hindi na siya pwedeng mag-hold pa ng any position sa government. Yun po yun. No? Ang ganda nung take ng dalawa. No? However, itong si Antonio Carpio, former Associate Justice, iba po yung pananaw niya. Ha? Ang sabi niya lang, wala na yon. Not an academic na yan. Ha? Sabi niya, so I think they will just dismiss the impeachment complaint because she's no longer in office. Para pong talagang si Antonio Carpio panig na panig kay Duterte. Bakit? Carpio yung asawa ni Duterte. Kaya nga ito pa tanong dito, sabi niya, if the Senate proceeds with the trial, Carpio said Duterte, ina-advise niya si Duterte. Carpio said Duterte could challenge its jurisdiction before the Supreme Court, which will then decide whether Congress can still act on the case. O, di ba? May pahapyaw sa kay Sara Pusit. Pag itutuloy ng Congress o ng Congress, yung Senado, yung impeachment mo, takbo ka ng Supreme Court. Ilaban mo sa Supreme Court yung constitutionality, o di ba? Kasi wala ka na, resign ka na eh. Ano pang effect, ano pang gagawin nilang impeachment to remove you? You voluntarily remove yourself. Pero tulad nga nung nauna, yung dalawa, si Luistro at si Lavinia, sabi nila, hindi lang naman removal eh. You want to impose a penalty. Di ba? Kasi dun sa severity ng crimes na ibinato sa kanya. Oh. Now, mga kababayan, ano mangyayari? Halimbawa, nag-resign si Sara. At hindi tinuloy. So, impeach siya. In-impeach niya sarili niya. Tapos, walang penalty. Di ba ang gusto natin, hindi na siya mag-hold ng office. Kasi hindi na tuloy sa Senado eh. Binasura na ng Senado kasi wala na silang tatanggalin pa. Nag-self-removal na yung tao. Paano mo ngayon ipapadisqualify si Sara Duterte na hindi na makapaghawak pa ng any public government post? Okay? The second question is, halimbawa natuloy ang impeachment pero not guilty siya. Hindi siya impeach. Paano ngayon yan? Di makakatakbo yan sa 2028 kasi sabi niya, seriously considering running for 2028 even though na impeach siya sa HOR. Hindi siya in-impeach ng Senate, inabsuelto siya. No? So wala siyang perpetual disqualification. So ang advice diyan nila, so hindi na impeach, di ba? O kaya nag-resign. Walang penalty na met. Ang gawin ninyo para magkaroon ng perpetual disqualification, is sampahan nyo ng criminal charge. Or criminal case. Pwede. Ano yung mga cases na isasampa nyo? Yung tulad ng binigyan yung article of impeachment, yung 7 o yung 6. Graft and corruption, bribery. Sabi nila ni Carpio, sa bribery, no? Ano lang yan, meron lang siyang parang ipopos, no? Temporary, how many years kang hindi pwedeng magsilbi, and then pwede kang ma-reinstate kasi bribery. Ang matindi na dapat ikaso para perpetual disqualification, mga kababayan, from holding public office is graft and corruption. Republic Act 3109 yata yan, no? Or otherwise known as anti-graft corrupt policies. O yan. Diyan po, pag na-guilty siya dyan sa anti-graft and corrupt practices or policies, meron po yung perpetual disqualification. Meaning, you are barred, you are banned from holding public offices. So yun, pwede po yun, no? Just in case lang. Just in case, 2 things will happen. Nag-resign siya, tapos tinigil ng Senado yung impeachment kasi wala nang yung taong i-impeach at hindi siya nabigyan ng penalty. Pangalawa, na-acquit siya
sa Senado. Diba? So walang penalty, tuloy ang trabaho niya bilang VP at pwede siyang tumakbo sa 2028. Ang ayaw nga natin is God save the Philippines from the hands of Dutertes. Ayaw na natin ng Duterte na maging pinuno. So ang gawin, mag-file kayo ng criminal charges, no, yung pinakamatindi, yung anti-graft and corrupt practice. Yung the rest, yung mga plunder, yung bribery, no, mga penalty yan. Mga mapopost lang siya, may mga ilang taon bago siya ulit humawak, ma-reinstate siya, may reinstatement. Pero sa anti-graft and corrupt practices, may perpetual disqualification na penalty. Yun po yung other means. Okay, just in case na mangyari yung sinasabi ko sa inyong dalawang bagay. Yung mag-resign siya, tapos itinigil, walang punishment, or inabsuelto siya ng Senado. Ganun po yun. They can still file the criminal charges sa korte. Okay? So kayo po mga kababayan, ano po masasabi nyo dyan? So yun po yung mga senaryo, no, para at least kahit pa paano maliwanagan tayo na kung mag-resign siya, no, sabi nga nila ni Kong Luistro at ni Lavinia, pwede pa rin ituloy ng Senado yung impeachment to give a penalty. Ang sabi nga po nila is we want her to be disqualified from holding public office in the future. Ang tawag doon, perpetual disqualification. No? Si Carpio naman, parang kampi pa siya kay Sara Duterte Carpio, na pag nag-resign si Sara at itinuloy pa ng Senado yung impeachment, Sara can go to Supreme Court to question the validity of the impeachment trial. Kasi wala na eh. Pero ako, aayon ako dun sa dalawa. Kay Lavinia at kay Luistro. Dito ako dahil gusto ko malaman ng penalty na ipapataw sa kanya. At pwede pa rin mag-file ng criminal charges laban sa inyong BP. Okay? Ayun po, ano po yung masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.